Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Kumusta naman po tayong lahat? Thanks God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Tunay nga, nababasa ko sa ating mga mukha. Matagumpay po ang ating nagdaang linggo. Amen. Ay naman po, babatiin po muna natin ang lahat ng taga-subaybay sa ating FB Live and sa ating YouTube channel. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, hapon, sa ating lahat, saan man tayong lupalop ng daigdig na nakikinig sa banal na ating gawain kay Yahweh El Shaddai. Amen. Ngayon naman, dadako po tayo sa, tawagin muna natin kung may baguhan. Meron po ba? Ayun, Sister Mona, meron po tayong baguhan. Halika po, sister, dito sa harap para ikaw po ay aming may welcome. Amen. Halika po. Magsitayo po tayong lahat upang kantahan natin, sabay-sabay natin kantahan si sister. Amen po ba? Magsitayo po lahat. Sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Thank you, sister, sa iyong pag-unlak sa aming imbitasyon para sa iyo. Ngayon naman, ipapaliwanag ni Sister Norly kung ano talaga ang iyong napuntahan. Pinangpalang hapon po, sister. We are happy to welcome you in this family of El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebreo ng ibig sabihin ng El is God and Shaddai is Almighty. At ang iba pa pong kahulugan nito ay the God who is more than enough or the God who sufficient one. Ang El Shaddai is the one of the seven covenant name of God in the Bible. Amen po. At ang layunin po ng gawaing ito na ihayag po ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, at kabutihan, pag-ibig, nang sa gayoy mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ng mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan din ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual. At higit po sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak nating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ayan po, pinaliwanag sa iyo ni Sister Norly, yung napuntahan, at ito naman po ang bibigyan namin sa iyo. Panyo, alaala po sa amin. Nakasulat dyan sa panyong ito, ang Psalms 91. Yan. Dinadasal po ang lahat ng ating prayer partner international. Simula
ng umaga, tanghali at gabi. At kung anumang oras na iyong kinakailangan, yan, basa-basahin mo po lang yan at mailalighten po ang iyong puso. Nakasulat dyan ang Psalms 91. Mabisang po yan na dasal. Amen. Ngayon naman, pwede po bang malaman kung anong pangalan mo at taga saan ka po sa ating bansang Pilipinas? Thank you po sa pag-welcome po sa akin dito po. Thank you very much po. Ako po si Cheryl Duldulaw Batag, taga Isabela po, Ilocano po. Ilocano. Thank you po. Ayun, taga Isabela, yan. At sana lagi po natin siyang makasama tuwing Thursday. Yan, kasi nandyan lang po yan. Amen. Ayan naman po, pwede ka na pong umupo at patuloy tayong makinig ng mabuting balita. Ayun naman, dadako po tayo sa sharing portion. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Amen. Ayan, alam ko po, tayo po ay lahat pinagpala. Ngayon naman, inanyayahan ko po kayo upang ibahagi ang pagpapala po natin sa buhay. At yan po ay gagamitin namin para sa ganon magpatuloy kami. At kung makikinig po kami sa inyong mga pagpapala at doon namin po susundan po. Ngayon naman, tatawagin natin kung sino po ang unang magpahayag ng kanyang pagpapala. Sister Mercy. Mercy, mercy. Hi. Magandang pinagpalang hapon sa ating lahat, mga sister. Kukunin ko na tong na magpasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil sa mga 8 years akong nag-a-attend ng El Shaddai dito sa Hong Kong. Pero 15 years ako dito sa Hong Kong overall na pag-stay ko dito. So, this is it. Ngayon, mag-for good na ako at mamimiss ko kayong lahat. Yun lang. Nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai dahil binigyan ako ng kalakasan ko. Uuwi na akong malakas na walang sakit at makakapiling ko na rin ang aking pamilya. Thank you sa lahat ng aking Thursday family. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat din, Sister Mercy. Ayan, di ba? Sino pa po ang susunod? Sino po? Si Sister. Sister Janice. Ayan, kasi bukas, alam ko, uuwi na to. Amen. Binabalik ko lang ang papurit pasalamat kay Yahweh El Shaddai kasi bukas uwi na ako, makakasama ko na yung mga 3 kong anak na lagi silang sinasabi na kailan daw ako uuwi. Sabi ko, di ko pa alam. Tapos yun, darating na bukas, sabi ko. Kaya yung anak ko na babae, tuwang-tuwa. Sabi niya, gusto kitang puntahan sa airport, ikaw. Sabi ko sa asawa ko, kayo. Kasi basta bahala kayo kung kung susundin niyo ako sa airport, sabi ko naman sa kanila. Kaya thank you din sa mga amo ko na every time na umuwi ako, may binibigay silang biyaya. Kaya binabalik ko lang ang salamat kay Yahweh. Thank you so much. Ayun, yan. May mga naghihintay sa atin sa ating bansang Pilipinas at kung sasabihin susunduin, sabihin ka agad, yes! Sasabihin gano'n, sunduin niyo ako, ayun. O, di ba? Mabuti po yun. Ngayon naman, may oras pa po ba? Ayun, wala na po tayong oras. Tayo po ay dadako na po sa praise and worship. Samahan ng pagpapahayag ng mabuting balita na iahayag ng ating elder disciple, Brother Pai Gonzales. Amen. At ang opening prayer, ako po. Amen. At ang leader ni Sister Maya sa pangungunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. We worship you, O Lord. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Ikaw ang aming Diyos noon magpakailanman.
na aming pupurihin habang kami ay nabubuhay. Panginoon, maraming salamat po sa nagdaang mga araw sa linggong ito. Binigyan niyo po kami ng kasaganahan at kalakasan upang sa ganon magpapatuloy po namin sa aming hinaharap at sa aming mga pangarap sa buhay para sa aming pamilya. Panginoong Diyos, maraming salamat. Kaya naman po narito po kami sa iyong harapan, naghahayag at pagsamba at pagpuri sa banal mong pangalan. Panginoong Diyos, maraming salamat sa nagdaang Masa, Panginoon. Naway baunin namin sa aming pag-uwi ang banal mong salita magpakailanman. At ganun din itinataas namin ang aming mga prayer requests na isulat man ito o hindi, Panginoon. Alam po namin na mas maganda ang iyong ibibigay po sa aming pagpapala. Gayon naman, inihiling po namin na magpatuloy kami sa banal mong luklukan. Ganon din itinataas po namin ang mga nakaline up na awiting sa maghapong ito. Naway makarating sa iyong luklukan. Gawang papasalamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong pangalan. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon, yung pinakadapos na palakpak para sa Kanya. Amen. Tayo bang lahat na yung pinagpala? Amen. So, ibigay po natin ang pinaka-the-best na palakpak para sa Kanya. Amen. At sa oras pong ito, itaas po natin ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Amen. Muli palakpakan po natin ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Kayo ba'y handa ng magpuri at sumayaw sa ating Panginoon? Amen. Ang lahat po ng handa na ay inaanyayahan po namin dito sa harapan upang magpuri at sumayaw sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kayo ba'y wala ng kaba? Amen. Wala ng takot sa pagpupuri sa ating Panginoon? Amen. Amen! Lahat, pwede sumayaw. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako manghihiyabang. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh.
sayaw, tunay na papuri ay isayaw. Isayaw, Sayaw, isayaw, sayaw, tunay na papuri ay isayaw. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako matiyapang. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako matiyapang. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. sigaw, Sigaw, isigaw, sigaw, tunay na papuri ay isigaw. isigaw, Sigaw, isigaw, sigaw, tunay na papuri ay isigaw. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako matiyapang. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako matiyapang. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. lundag, 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 tunay na papuri ay ilundag. lundag, 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 tunay na papuri ay ilundag. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako matiyapang. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako matiyapang. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. isayaw, Sayaw, isayaw, sayaw, tunay na papuri ay isayaw. isayaw, Sayaw, isayaw, sayaw, tunay na papuri ay isayaw. isigaw, Sigaw, isigaw, sigaw, tunay na papuri ay isigaw. isigaw, Sigaw, isigaw, sigaw, tunay na papuri ay isigaw. ilundag, Lundag, ilundag, lundag, tunay na papuri ay ilundag. ilundag, Lundag, ilundag, lundag, tunay na papuri ay ilundag. isayaw, Sayaw, isayaw, sayaw, tunay na papuri ay isayaw. isayaw, Sayaw, isayaw, sayaw, tunay na papuri ay Amen. amen. At sa oras pong ito, itaas po natin ang mga kamay at patuloy po natin paparin natin ang Panginoon. I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I'll never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in
Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Draw me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. We give you praise, O Lord. We give you glory. We magnify your name. Draw us closer to you, O Lord. For you are my Lord. You are my God. Oh, hallelujah.
Praise Yahweh, praise Jesus, praise Holy Spirit, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. O Diyos naming Ama na nasa langit, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming pinaniniwalaan na muling magbabalik sa wakas ng panahon. Panginoon, muli nagkakatipon ng iyong mga anak, ang Thursday Group, upang patuloy sila na maglingkod sa iyo at patuloy na makikinig ng inyong mga salita. Sapagkat ang salita mo nagbibigay buhay, ang salita mo nagbibigay ng kalakasan, ang salita mo nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya sa buhay, sa araw-araw na hamon ng buhay. Panginoon, pagpalain mo ang lingkod na mandaluyan ng iyong mga salita. Ganun po ang lahat na mga dumalo ngayon, baguhan man o datihan. Mangyari lagi ang inyong kalooban sa aming mga buhay, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, naghiliwag sa paghinga, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, liit na naiwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahanda tulungan ka. Alleluia, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! God is good All the time! all the time. God is good! God is alive.
So brothers and sisters, ang atin pong topic ngayon, My Lord and my God. Ito pong ebanghelyong ito, ang nagbanggit po nito si Doubting Thomas. Nung pangatlong pagpapakita ni Jesus, doon lang siya naniwala na buhay pala si Jesus. Kaya sabi niya, my Lord and my God. Yan. So, ang ating gospel ay John chapter 20 verse 24 hanggang sa verse 29. No? Papuri sa iyo aming Panginoong Jesucristo. One of the 12 disciples, Thomas, called the twin, was not within when Jesus came. So the other disciple told him, "We have seen the Lord." Thomas said to them, "Unless I see the scars of the nails in his hands, and put my fingers on those scars, and my hands in his side, I will not believe." A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was within. The doors were locked, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and look at the hands. Then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe." Thomas answered him, "My Lord and my God." Yan ang topic natin. My Lord and my God. Jesus said to him, "Do you believe because you see me? How happy are those who believe without seeing me." Ang sabi niya, ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng mga alagad, "Nakita namin ng Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas, ang mga pako sa kanyang mga kamay, at may suot dito ang aking daliri, at hanggang hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan." Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo na ako, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing kata ng
Yahweh. Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Kasintahan ng kabundukan, di magigiba. Espiritu. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Kasintahan ng kabundukan, di magigiba. Pag-ibig. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Kasintahan ng kabundukan, di magigiba. Pag-asa. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasintahan ng kabundukan, di magigiba. Kantaing lahat. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, Pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Si Yahweh, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasintahan ng kabundukan, di magigiba. Ulitin natin. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, Pag-asa pag-asa. ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa. ang sandigan, di magigiba. Kasintahan ng kabundukan, di magigiba. Amen. Magsiupo po tayo. Kung ang isang Panginoon lang ang sandigan nila, dapat di sila magigiba. Amen. Tingnan mo yung yung the Twin Tower of America, pinakamatibay na building na kusali sa buong mundo. Pero anong nangyari sa Twin Tower of America? Pulbos. Kaya nga, alala yung awitin na For the Lord is my tower. Ayun. Kung bumagsak yung Twin Tower of America, ang the Lord is my tower, hindi po babagsak yan. Amen po ba? Ngayon, naglilipana na ang mga pangitain sa mundo. Nandiyan na yung tsunami, nandiyan yung bulkan, sumasabog, nandiyan yung gera, Third World War, nandiyan na. Pero, may magawa ba tayo doon? Nakalagay sa Bible yun. Lahat na nakasulat sa Biblia ay mangyayari. Amen? No? So, waiting, pray, pero believe ako sa Israel kasi nakarating ako doon Sipin mo, durog yung kanila pero ang casualty walang namatay. 12 lang yata namatay. Kasi prepared po sila. Panahon pa ni Goliath, gera na yan hanggang ngayon. At ang Israel, wala po silang ang kanila pong lahi ay pinagtutulong-tulungan ng mga Arab country. At napaligiran po sila. No? Pero ang sabi ni Lord, Israel, ikaw ay akin. Sino mang magwasak sa iyo, wawasakin ko. Ipagtatanggol kita dahil ikaw ay akin. No? At tingnan po ninyo, in 1967, nagkaroon po ng gera. In 6 days, natalo ang Arab country. Ang nanalo ay ang bayan ng Diyos. In 1 week na gera, yung 5 days, 2 days, nakatulog na po ang mga sundalo at wala na pong armas o yung mga sundalo ng Israel. Yung boundary nila, alam mo ang nangyari ng panahon na yon? Mayroon pong parang mga higanting mga tao sa boundary at sinunog lahat ng mga
tangke, lahat ng armas ng mga Arab country. Sa history po yun. Hindi lang po yung binuksan ng Diyos yung sa panahon ni Moises, gumawa siya ng super highway doon sa dagat. No? Yung 6 days na yon, pinakita ng Diyos na ito naulit na naman. Maghintay kayo. Itong 5 days na sinabi ni President Trump na mag-evacuate na kayo, sus, Ginoo ko. Parang ito na yata yung baka ang mundo ay magkuha na. No? Pero wala tayong magawa doon. Ang sinabi lang ni Lord sa 1 John chapter 2 verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Pag sinabing sanlibutan, earth, the destruction ng mundo. At ang mundo natin sira na. Dahil ngayon, wala na tayong ozone layer dahil po sa kagagawa ng tao, sa pollution. Yung change climate, nandyan na yan. No? So, init, nandyan na yan. Pero pinangako ni Lord, mga anak, come and follow me. Sumunod kayo sa akin. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. At sinabi ni Lord, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Napupuna mo nung sunugin ni Yahweh yung Sodom and Gomorrah? Ang instruction ni Yahweh, Lot, huwag kang lilingon. Isipin mo, umuulan yung apoy. Pero hindi nasusunog si Lot, ang mga anak niya. Itong asawa niya na hap-hap, yung hap-hap-hearted, lumingon. Ano nangyari? Naging haliging asin. Dinadayo ng mga turista yan doon. Isa yan sa dinadayo doon. Alam mo ba, may bakod yun na, hindi ka pwede lumapit. Pero nandoon yung tao na naging haliging asin. Asawa po ni Lot yun. Amen? Dahil lumingon siya, sinabi na ng Diyos, huwag kang lilingon. Ang tigas ng ulo mo. Sinabi naman ng Diyos kay Tomas, Tomas, maniwala ka na. Huwag ka nang mag-aalinlangan. Binigyan ng pagkakataon ni Lord si Tomas. Anong sinabi ni Tomas? Lord, sabi niya, my Lord and my God. Pero ang pahabol ni Lord, Tomas, niwala ka na, nakikita ng mata mo? Kaya si Tomas may mga grupo sa mga Kristiyano. Yun pong mga to see is to believe, mga miyembro ni Tomas yan. Amen po ba? Pero sinabi ni Lord, mapalad ang naniniwala na kahit ako ay hindi nila nakikita. Ikaw yun at ako ang mapalad. Alam mo kung saan si Jesus nagpakita noon? Doon sa upper room, napuntahan ko personal. Sinabi nga sa akin doon ang upper room ay ang kasihan ng tao, kasi ganito, 600 people. Kasi yung pumasok doon, na hinabol ng mga Sinedrin, si Pedro nga, yung Capernaum noon, ang ibaba noon, yung simbahan na kung saan mayroong manok, tumilaok. At doon si Pedro sinabihan ng mga naghahabol, na sana yung mga Kristiyano, sana ang kasama ni Kristo. Hulihin natin sila. Alam mo ba sabi ng mga tao, hindi pa ito kasama ni Jesus na taga Nazareth. Sabi ni Pablo, hindi ko kilala yan.
Oo. Oh. Kaya yung sinasabi, 3 bisis katatwa, 3 bisis kasi sinita si Pedro, hindi ba kasama mo si Jesus? Sabi ni Pedro, hindi ko siya kilala. Yan pinakamasakit. Pag itakwil ka ng asawa mo, itakwil ka ng mga anak mo, itakwil ka ng kaibigan mo, hindi ko kilala yan. No? Di ba? Ang ibaba, ang itaas noon, kunti lang, kasi naabutan si Pedro, kasi nagkuhan pa siya, tinitingnan niya yung sitwasyon. Ano kaya? Nakilala kaya ako? Nakilala kaya ako? O yung iba pong mga alagad ni Jesus, kasama ang mga followers, nandoon na po sila sa loob ng upper room. Ang upper room ay mayroon pong tinatawag na immunity. Dahil ang upper room hindi po pag-aari ng mga Romano, pag-aari po sila ng mga Franciscano. So, hindi po sila pwedeng pasukin ng anumang sundalo, gobyerno, hindi sila pwedeng habulin. Nandoon lang sila naka-stay. Alam mo ba kung gaano kakapal ang doon? Ang bakal, semento? Kahit bumbahin mo ng anumang bumba, hindi tatablan. Safe na safe ang mga alagad. Pero, nung dumating si Jesus, tumagos si Jesus sa mga bato. Tumagos si Jesus sa mga bakal. Kaya nagulat ang mga alagad. Tandaan nyo, 3 times po nagpakita si Jesus sa upper room. Sabi ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Tutang-tuwa mga alagad. No? Si Tomas absent. Huwag kayong absent sa prayer meeting. Tuwang-tuwa sila. Tapos pangalawa, sinabi ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Wala pa rin si Tomas. Napunta sa buti. Napunta kay Mang Tomas. Nagiging na lang siya. Sarsa ng lechong baboy. Wala pa rin si Tomas. Aba, nung bandang huli, dumating si Tomas na late. Kaya dalawa yan eh. Yung absent at late, pareho lang yan. Amen? Nung bandang huli na, dumating si Tomas. Sabi ni Tomas, papasukin niyo ako. Dumating si Tomas. Ito naman mga alagad nagkatuwaan. Naku, Tomas, di mo ba alam na nabuhay ang Panginoon? Nandito siya kayo na nagpakita siya. Sabi na, maniwala ako sa inyo. Sabi na mga buhay nga si Kristo. Hindi nga ako naniniwala hanggat hindi ko nakita ang butas sa kanyang mga palad na dinaanan ng malalaking pako, pati ang kanyang paa, pati ang tagiliran niya na sinibat ni Malco, yung kapitan ng Romano, hindi ako maniniwala. Kaya, sabi ni Tomas, lagot ka, sabi ng mga alagad, bukas magpapakita ulit si Lord. Kaya ang Diyos natin, all-knowing God, bakit alam ni Jesus ang pinag-uusapan ng mga alagad? Noong pangatlong beses nagpakita si Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Naku, nanginginig na sa takot si Tomas. Sabi ni Tomas, lagot ako nito. Nakita niyo? Totoo pala. Hindi naman sinabi ni Jesus, Tomas, halika nga dito. Halika, come on, halika. Hindi ba sinabi mo? Sabi ni Tomas, sino nagsumbong sa kanya? Ay, nung panahon na yun, wala nang chismuso. Patay na lahat, yung mga chismuso at chismusa. Tapos, hindi ba sinabi mo, Tomas, pag hindi mo makita ang sugat sa aking mga ito, Tomas, may butas itong aking kamay. Yan. Lalong nanginig si Tomas. Pangalawa, sabi ni Jesus, Tomas, lapit ka dito. Isuot mo yung daliri mo sa aking tagiliran to. May butas pang tagiliran ko. Nako, doon na si Tomas nagsabi. Naniniwala na ako, Lord. Kaya doon sinabi ni Jesus. Sinabi ni Tomas, my Lord and my God.
Alam mo ba, pag namatay ang tao, dalawa lang ang kanyang sasambitin ito. Rejection o accept Jesus. Na? Alam mo, sa tagal ng aming pag-aaral, mayroon tinatawag na ignorance of sin. Sila po maliligtas. Yung mga tao sa bundok na walang radyo, walang telebisyon, tapos hindi talaga sila nakapakinig ng salita ng Diyos dahil walang nangangaral, hindi nila alam na masama pala yung mag-asawa ng 10. Ang lolo ko, ang asawa, ang dami. Ha? Alam mo ba kung sino naghahanap ng asawa ng lolo ko? Yung pinakaunang asawa niya, na si Lola Andang. Ha? Sasabihin ni Lola, Lope, gusto mo pa ba mag-asawa ulit? O ilan na yung asawa mo diyan? May bata doon, ako ang mamimili. Nung unang panahon, sa ating mga ninuno, hindi naman tayo Kristiyano, Muslim tayo. Ang naghahanap na mapangasawa, yung pong unang asawa. No? Hanggang sa yung lolo, iwan ko kung pang ilang asawa na yung nanay ko. No? Sipin mo, nagkalat ng lahi yung lolo ko, mayroon sa Dumaguete, mayroon sa Cebu, kung saan-saan pa. Pero, hindi lang kasalanan yun. Bakit? Doon sa aming lugar, wala pong kuryente. Kasi sa sityo po kami, sa bundok. Kaya ako natuklasan ko nung ako ay nangangaral pa, hinahanap ko yung aking birth certificate saan ISO. Sus, Ginoo ko, kolorom si Brother Bay. Wala akong record. Kasi uso doon sa hilot. Pag hinilot ka, paglabas mo, wala na silang doon. Basta lumabas ka lang sa sinapupunan ng nanay mo. Kaya kanya-kanya kaming paayos ng yung late registration. Pinitulot ng gobyerno yan eh. Kasi hindi naman kasalanan ng mga tao yun eh. Amen? Doon ko nalaman na ang lolo ko napakayaman. Ang lolo ko may-ari ng napakalawak na palaisdaan. Kaya lang ang palaisdaan ng lolo ko nasunog. Paano masunog? Palaisdaan yun. Doon nung unang panahon, ituro mo lang iyon na yung lupa. Walang mga titulo-titulo. Parang sa Mindanao. Sabi ng mga Muslim, hindi mo pwede ibinta ang lupa ni Allah. Ang may-ari ng lupa, si Allah. Pag ibininta mo yung lupa ni Allah, magagalit si Allah sa iyo. Kaya wala kang makikitang ahente na Muslim. Maghanap kayo. Kung mayroong agent na Muslim, wala. Sa Mindanao, pinatituluhan ng mga Kristiyano yung lupa, pero sinabi ng mga Muslim, iyo ang papel, huwag kang tumapak dito, patay ka. Kaya hindi po matatapos ang digmaan sa Mindanao ng Kristiyano at Muslim. Kasi itong mga Kristiyano, pinatituluan nila, hindi naman lupa nila yon. Kaya may tinatawag ito ancestral domain. Yung kuha na lugar na yon, for example, yung nakaibigan namin ni General Abio, si Dato Puti, akala ko nga yan suka Dato pala yon. Ang lupa niya ay 29,000 hectares. Yung isang preacher natin, ang asawa niya Dato sa Tagum, halos yung buong Tagum City na yan, pag-aari ng lupa niyang kanyang asawang Dato. Kilala niyo yun, si Shirley Aala.
ay siya. Kaya pag pumunta kami sa Tagum, red carpet kami ng disciple na yung disciple ko sa Cavite si Rodinio. Mistiso yung kasi Kastila ang kanilang kwan. Ang kanilang mga ninuno, mga ano sila. So, itong Kristyanismong pangangaral, no? Nagsimula ito kay Magellan. Ang nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas, si Magellan na inutusan ng hari ng Espanya. Dahil ang lahat ng bansa doon nasakop po ng Espanya, pati Pilipinas. No? So ngayon, yung mga Espanyol, si Magellan, hindi po Espanyol. Si Magellan isang Portuguese. Kaya galit sa ating mga Pilipino, mga Portugal. Bakit pinatay ninyo ang aming hero na si Magellan? Sabi ko, iwan ko sa aming lolo na si Lapu-Lapu. Sila ang nag-away. Si Lapu-Lapu, the great warrior yun. No? Kaya pag tinuntun mo yung history, doon mo malalaman. No? Na ang Kristyanismo, hindi basta-basta nakarating sa Pilipinas. Hindi po tayo Kristiyano. Tandaan nyo. Ang mga ninuno natin ay Muslim. Amen? Amen po ba? Ngayon, doon sa Israel, balik tayo sa Israel. Kaya interesado ako kasi napuntahan ko yung itong bibkwa na ito eh. Nakatayo mismo ako kung saan lumitaw si Jesus eh. Doon sa parang ganito, biglang sumulpot lang. Nagulat yung mga tao. Kaya doon yung tinatawag doon, ang explanation doon ng mga rabay. Yung resurrected Christ, bumalik na siya sa pagka-Diyos niya. Di ba sabi doon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pero isipin mo, ito, hibarin ko to. Lagay ko lang dyan. Pero kung gusto akong isuot ulit ito, pwede ko isuot. Si Jesus, ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya. No? Namuhay siya bilang alipin, bilang tao. Ngayon, para ang Diyos ay maging tao, kailangan dumaan siya sa sinapupunan ng tao. Hindi pwedeng lumitaw lang siya, huy, nandito na ako, ang inyong tagapagligtas. Naghanap ang Diyos Ama pa rin naghanap ng paglalagyan niya ng kanyang anak na si Jesus na nagkatawang tao. Yun na, in-announce na. At yung in-announce ni Anghel Gabriel, napuntahan ko rin doon sa Annunciation Church sa Nazareth. Sabi ng, Brother White, tumayo ka dyan. Dyan lumitaw ang anghel. Kaya ako, yung pinangangaral ko, actual, hindi kwento. Ano sinabi ng anghel, Gabriel? Maria, pinagpala ka sa babaeng lahat, sapagkat ikaw ang magdadala ng tagapagligtas ng sangkatauhan. At sinabihan siya ng anghel, ang ipangangalan mo sa kanya ay Jesus. Kasi ang kahulugan ng pangalang Jesus, siya ang magliligtas sa sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Sabi ni Mama Mary, bakit ako? Ikaw nga napili eh. Sabi ng anghel, tanggapin mo na lang yan. Ano sabi ni Mama Mary, sino ako? Natatanggi. Kaya ikaw, Mary, pinagpala ka sa babaeng lahat. Full of grace, puno ka ng grasya. Amen? Hindi nyo ba alam na si Mama Mary, siniperate ng Diyos Ama. Wala pong makikita sa kanyang bahid dungis na kasalanan. At si Mary, unknown ang kanyang lugar.
Pinakamaliit na lugar na walang nakakakilala sa kanya. Hindi siya sikat, hindi siya well-known. Basta doon sa pinakamaliit na lugar, doon siya nanggaling. Pagkatapos noon, ang ganda sabi na Joseph, ha? Hindi si Joseph Estrada, ha? Joseph, ha? Pakasalan mo si Mary. Ito naman si Joseph, ha? Gusto niya hiwalayan si Mama Mary. Kinausap siya ulit kay Joseph, huwag mong hiwalayan yan. Iyan ang magliligtas yung dinadala ni Mary sa kasalanan ng sangkatauhan. Siya ang tutubos. Kaya ang ibig sabihin ng manunubos, Jesus Christ, Savior. Jesus Christ, manunubos. Oh. Pagkatapos noon, nangyari na. 9 na buwan. O, pag ikay nagbuntis, ilang buwan? O, yun. Walang kwan yun. Kung ano yung normal na tao, ipinagbuntis ni Jesus, si Jesus ni Mary. At yung nanay ni Mary, si Mama Mary, may pinsan si Elizabeth na isang baog. Nagbuntis din. At ang dinala niya si Juan Bautista. At si Juan Bautista magpinsan at si Jesus. Pangalawang pinsan. Sabi ni Mama Mary, dalawin ko kaya yung aking pinsan na si Elizabeth. 6 months. Alam mo, doon sa pag-aaral, doon binatay kung bakit si Jesus Christ ay ipinanganak ng 24. Nagsunog kami ng kilay para pag-aralan yan. Ang mga obispo, 10 years lang. Ako, 42 years na akong nag-aral. Paulit-ulit. History, tradisyon. Pati si Brother Joe Tanyahura, dati wala pang puti. Ngayon, puting-puti na ang buhok lahat. Amen? So ngayon, pagkatapos noon, sinabi na ni Jesus, dumating na si Jesus. Doon si Jesus naniran sa Nazaret. Kaya ang pangalan niya, may address, may apelyido, may pangalan. Ang pangalan niya, Jesus Christ of Nazareth. Ang Christ, yun ang dala niya galing sa itaas. Parang apelyido. Kaya pag umawit ko, Christ is the answer to all our problem. Amen? Tapos, nung pangyayaring yon, nung si Kristo na, hinahagupit, sinisiraan, binabato, si Jesus po ay nagutom na uhaw. Si Jesus ay nagalit, kaya pinagtataob niya yung mga kwan doon sa sa templo. Ginawa niyong bahay na magnanakaw ang kwan ng aking ama. At si Jesus Christ umiyak. Ilang bisis siyang umiyak. Iniyakan ni Jesus si Lazaro na best friend niya. At swerte naman ako na doon ako nag-preach ng 13th anniversary ng El Shaddai sa Santa Marta Parish Church, na kung saan yung Santa Marta Parish Church, yan po ang original na bahay ni Maria, ni Marta, at ni Lazaro. Doon ako naka-experience na 250 missile from Iran umulan sa Jerusalem. Pero may isa wala pong bumaba. Pinasabog lahat sa itaas. No? At noon, lumalim na lumalim dahil tinor ako ni Father Carlo, Franciscan, may katungkulan po siya sa Franciscan Order sa buong Jerusalem. Siya nakaalam ng history ng buong Jerusalem kasi tourist guide siya ng mga Franciscano, mga Pilipino sa buong Israel. Sabi niya, halika Brother Bay, puntahan natin lahat ng significant place. Pagpunta namin doon, sinabi niya, alam mo na kung anong istorya kay Jesus?
pinakahuli namin nang pumunta kami sa upper room, sinabi niya ito na, yung muling mabuhay si Jesus, saksi ng mga tao na yung Jesus ay tumatagos na sa malalaking mga bakal at sa kapal na simento. Yun na po yun, yung resurrected body. Yan ang pag-aaral natin ngayon. Okay? Kala nyo, tapos na tayo, ha? Tinatansya ko lang yan. Amen? Okay. Ito na. Ang ating pong aralin ay nakapokus doon sa verse 28. Thomas answered him, "My Lord and my God." Okay. This verse, "My Lord and my God," is found in John 20:28. In this passage, the Apostle Thomas declared this word for this open seeing and resurrected Christ in being to touch His wounds. No? Ayaw kasi ni Lord na mayroong mag-anilangan sa Kanya. Kaya nagugulat kayo, maraming Arab country na naniwala. Sa Singapore ako, napanood ko sa National Geographic Discovery Channel na mayroong nagpakita si Jesus sa isang lugar at pinakita ni Jesus na hindi gumagaling ang kanyang sugat. Pati yung paan niyan may sugat, pati yung tagiliran niya. Naniwala po. Ang dami pong iba, mga Hindus, mga iba't ibang reliyon naniwala na Jesus Christ is coming again. Jesus Christ is alive. Our God, Jesus, is alive. Hindi po siya patay, kundi Diyos na mga buhay. At nangako siya na muli siyang babalik sa wakas ng panahon. Amen? Amen po ba? Kung kayo po ay Katoliko, ang pag-aaral sa Catholic Church, ang pinakasentro ng pananampalataya natin, si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Nangyari na yon, yung si Kristo namatay, 2,000 years ago, namatay na yan. Pero after 3 days, Jesus Christ muling nabuhay. At nung umakyat si Jesus, sinabi niya, ako'y babalik sa wakas ng panahon. Pero sa aking pagbabalik, magkaroon muna ng mga lindol, mga digmaan, bansa sa bansa, kaguluhan. Pero sinabi ni Lord, tandaan ninyo yung binanggit ko kanina, mangyayari yon. Yung pong 1 John chapter 2 verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. Amen? Halimbawa, dito. Nasa Panginoon tayo. Narito tayo sa presensya ng Diyos. Hindi mo alam na mayroong covered tayo ng hindi nakikita na ano man mangyari sa mundo, magunaw man ito lahat, you are under the protection of God's power. Because everything is under control by the power of God. Sabi ni Lord, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, the King of kings and the Lord of lords, Jesus Christ of Nazareth. Amen po ba? No? Kahit yung mga superpower ng mga bansa. Kaya ako believe kay Trump, ano sabi ni Trump? My boss, tinuro niyang langit. Jesus Christ. I believe Jesus Christ. Amen? Kaya nga bago bombahin
ng Israel, yung Iran. 60 days mo nang kinausap ni Trump ang buong Middle East. Gusto ko mapayapa, gusto ko walang ano. O ano nangyari? Ha? Amen? Alam mo, ang mundong ito, ang ginagamit din ng Diyos tao. Ha? Na pinaghaharian ng Diyos. Amen? Abangan natin yung 5 days. Ha? Di bale, matulog ka na maimbing. Pag hindi na tayo magising, ayaw ng katapusan ng mundo mo. Amen? Problemahin mo yung mga, bakit may trilyon ka ba sa bangko? Wala naman trilyon ah. Tamang-tama lang sa iyo yung 6,000 Hong Kong dollar. Pinadala mo na yung iba, nangutang ka pa dahil may mga pangangailangan pa. Oh. Amen? Ito na. What is the Hebrew word for my God in my Lord? Okay, Hebrew na tayo. Ha? A similar name with the Hebrew word reverse in doubt 40 times elsewhere. Isipin mo yung about 40 times, no? Lord my God. 40 times pala itong Lord my God binanggit sa Bible. Ha? Amen? Sabi dito, Lord my God, ang ibig sabihin, Adonai Elohai. Age to age, you're still the same by the power of your name. Adonai. Yan po sa Hebrew words. Adonai. Then, Lord my God, Yahweh Elohai. Yahweh Elohai. Adonai. Sabi dito, Adonai Elohai, Lord my God, Yahweh Elohai. Ibig sabihin, ang hay doon ay Elohim, no? Is a name sa Psalms 13 verse 3. Ganitong sinasabi. Look at me, sabi ni Lord. Look at me, O Lord my God, and answer me. Restore my strength. Don't let me die. Ha? Sabi niya, tunghayan mo at tugunin, O Yahweh, ang aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko at hininga ay malagot. Dapat yan, bago malagot ang hininga mo, banggitin mo. Sabihin mo, bago malagot ito, my Lord and my God. Ha? Amen? O ngayon, ito na. Ito na. What name means the Lord in my God? Okay? What name means the Lord in my God? Elijah is the Hebrew name that means the Lord is my God. Yan. Kaya sa mga Hebrew, tandaan ninyo, ang Biblia natin, maraming translation. Ang Biblia, si Saint Jerome, siya po ang nag-translate at napuntahan ko yung kwarto ni Saint Jerome. Siya po ang nag-translate sa Biblia doon sa Bethlehem. From Aramaic to Hebrew, from Hebrew to Greek. Tatlo po yun. Tinransfer sa Aramaic at saka sa Hebrew at saka
sa Greek. Iba po yung the Greek word. May mga meaning din po yun sa Grego. Kaya sinabi sa Biblia, ang unang iligtas ng Diyos ang mga Hudyo at ang mga Grego. Amen? Okay. Number 3, what is the real name of God in addition to the personal name of God's? Ito na, pronounced with the vocalization Yahweh. O, yan na ang Diyos ni Moises. Ha? Si Moises, sino ang inutusan ng Diyos na, ilabas mo, Moises, ang aking bayan sa Egypt. Nagpakita ang Diyos doon sa nagniningas na kahoy na buhay na hindi naman namamatay. Doon po yan. Ha? Sa Mount of Sinai. Kaya mahalaga po, pag ikaw nag-tour, kailangan dumaan ka sa Jordan kasi yung ilog Jordan no, sa Egypt, kailangan magkuhan ka doon, tabi-tabi lang yan, at saka Israel. Pag kayo po mag-pilgrimage, ang kuhan po doon, package ay Israel, Egypt, and Jordan. No, nandun po yung mga significant. No? So ngayon, sabi dito, Jehovah, Yahweh or Jehovah. Kaya yung mga Jehovah Witnesses, huwag niyong pagtatawanan yan. Baka maliligtas pa sa atin yan. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Doon sa malapit sa opisina, pag narinig yung awitin ng mga Jehovah doon, tapos dumarating yung mga pulis, pinaguhuli sila, okay, tigil sila. Hindi sila lumalaban. Okay, sabi dito, Jehovah title of God used by Christian. Ang gumagamit ng Jehovah, Christian na. Include the Hebrew title Elohim, El Shaddai, and Adonai. Elohim, ibig sabihin, God, pinakamakapangyarihan sa lahat. Age to age, you're still the same by the power of your name. Yan ang pangalan natin, ang Diyos natin ay Elohim, number 2, El Shaddai, and Adonai, as well as Ancient. Days, Father, ang ating Ama, ang pangalan niya ay Abba. A-B-B-N-A, Abba, which Hebrew, Most High. Amen? Ang prayer ko po sa umaga, Abba Father. No? Yan po. Kung wala kang alam tungkol sa mga pangalan ng Diyos, maswerte tayo. Bakit? Ang Diyos natin ay kasama dito. Elohim, Adonai, El Shaddai. Amen po ba? Okay. Panghuli na tayo. How can I bring God into my daily life? Ayan na. Ito na yung pang-araw-araw natin. Paano daw? Dalhin natin ang Diyos sa pang-araw-araw ng ating buhay. Ang sabi, here are something to do throughout the day to spend our time more intentionally with God. Number 1, start your day with Him. Bago ang mga gawain, bago yung kuskus din, bago yung kuskus doon, umpisan mo ang araw mo, nakasama mo ang ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Number 2, 2, 2 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
Write down things you are. Ha? Sa araw-araw, dapat, kung mayroon kang diary, ako may diary ako eh. Ano bang pangangailangan mo sa araw na ito? Ha? Sabi mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko po pambayad ng kuryente. Binigay sa kanya ni Lord, eksakto pambayad sa Meralco. Tapos, Panginoon, di mo sinubrahan. Pag humingi kayo sa Panginoon, ilatag ninyo. Kasi ang Diyos, kung ano lang hiningi mo, yun lang bibigay sa iyo ni Lord. Panginoon, pambayad sa school. Tamang-tama, binigyan ka ni Lord, pambayad lang sa school. Amen? Kaya ako, pag humingi ko kay Lord, nakadetalye yan. Panginoon, pahingi ng eroplano. Sabi na siguro, no? Ay, nakuambot sa inyo. Number 3 na tayo. Number 3, notice your compliant and turn them into praise. Turn them into praise. Alam mo, compliant. Ano ba yung compliant? Ano? Complain? Compliant? No? Ano? Compliance. And turn them into praise. Sa halip na reklamo ka ng reklamo, magpuri ka sa Diyos. Kaya, ang mga tao magpuri sa Diyos, yun ang mga taong pinagpapala ng Diyos ang kanilang mga buhay. Amen? Kaya angat ang mga Kristiyano dito. Kasi ang mga Kristiyano, magaling. Alam mo ba kaya yung sayaw ni Muna kanina, kahit pasaliwa-saliwa, pagpuri sa Diyos yan. Amen po ba? Amen? Okay, ano tayo? Number 4, huwag kang maging killjoy. Kasi number 4, enjoy God creation. Amen po ba? Paminsan-minsan, huwag ka naman yung nagmumukmuk. Punta ka sa ari-arian ko sa Ripples Bay, Deepwater Bay, maligo ka doon. Kaya ako naligo ako doon ng birthday ni Daki. Kahit napakainit, ligo ako doon. Enjoy God's creation. Punta ka sa bundok. Thank you, Lord. Punta ka kung saan. Huwag ka mang taxi ng taxi. Enjoy the creation of God para makita mo ang buong Hong Kong. Mag-tram ka naman. Hindi yung puro lang. Ang ginawa ko nung hindi ko pa alam yung Hong Kong, nag-tram ako, paikot-ikot. Di ako bumababa. Hindi ko pala, nasakyan ko pala, mayroon na pala, papunta na pala ako sa Pick Tram. Doon sa Tok-Tok. Nandiyan lang ako. Amen? Makipaglaro ka sa unggoy. Kamag-anak mo yun. Di ba nag-pre-meeting tayo doon sa botanical? Sabi, Sir, nandiyan yung mga kamag-anak natin. Sabi ko, yun, maglaro ka doon. Kamukha mo yun. Okay? And number 5. Ito na. Love others. Huwag kang magkaroon ng kagalit para hindi magiging miserable ang buhay mo. Kung gusto mo masaya ang buhay, mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang iyong mga kapatid. Love your enemy. And number 6, last, hindi lamang love others, kundi love yourself. Amen po ba? Love yourself. Huwag ka na magiging lusyang. Yes. Amen po ba? Alagaan mo rin sarili mo. Amen po ba? Tungnan mo si sister, tayo kang sister, yan nakasalamin. Yeah.
Yung dalawa. Ito si sister. Dalawa kayo. Mga mistisa yan. Yeah? Yung pa. Tingnan ninyo. Kayo dalawa. Ito pa isa. Sige, tayo kayo dyan. Alam mo, hindi kayo ito pa. Si sister Yan. Yan. Sige, tayo kayo. Ito pa, sister. Sige. Hindi sila mukhang katulong, mukha silang employer. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Woo! Amen? Parang ako, mukha ba akong janitor? Hindi. Mukha akong ambasador. Magsitayo na tayo. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Woo! Taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Sa lakas ako'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang sitwasyon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anong ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salita mo ang tanging sandigan ko. Panginoon, pag ang salita mo ang siyang sandigan namin, nakatitiyak kami ng tagumpay sa aming buhay. Patuloy pong pagpalain ang mga kapatid na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Silang mga tuwing Webes, nandito sila pa makinig ng mga salita, anumang sitwasyon ng buhay, alam namin hindi kami ninyo pababayaan. Pagpalain mo rin po, Lord, ang kaguluhan sa Middle East. Everything is under control, your power. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang
mga sakunang darating sa bansang Pilipinas, iunat niyo ang inyong mapagpalang kamay upang mga lindol na yan, ang mga tsunami na yan, ay walang kapangyarihan na salantain ang aming bansa. Lord, balutin mo ng iyong kapangyarihan ang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, mga kamay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Brother and sister, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo kang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabita. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lalim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Ay sa dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo kang silang matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa spilinteng liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay ay sasaklo. Aking ililigtas ang bawat isa'y parangalan. Sila'y bibigyan ko na gantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak na matatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga palang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko ang aking bayan ng salot. Ngunit ang sandaling ang bayan ng ito ang aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat at see you po next Thursday and see you tomorrow. Dito pa rin po sa St. Joseph. God bless.